Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Today we are going to talk about some of the things that we should always remember. Nakasulat po sa Book of Deuteronomy chapter 32 verse 7, "Remember the old days. Think of the years already past. Ask your father and he will tell you. Ask your elders and they will inform you." Ang verse po na ito ay nag-uutos sa Israel to do exactly what the entire book does. And that is, remember. 16 na beses po na mababasa ang salitang remember sa Book of Deuteronomy. Ang ibig sabihin, ang Deuteronomy is a book about remembrance. Sa King James Version naman, mababasa ang mga salitang remember o remembrance ng mga 320 times. Sa makatwid, hindi lang Deuteronomy ang Book of Remembrance, kundi maging ang buong Bible. Ang ibig sabihin, nais ng Diyos na lagi nating alalahanin at i-consider ang maraming bagay. Kaya nagsusugo ang Diyos ng mga preachers para may magpapaalala. Gumagawa siya ng mga events tulad ng birthday, anniversary, graduation, Christmas, at marami pa pong iba. Bakit? For us to remember. And God sends people into our lives. Why? To get us to pause, remember, and consider. Nagpapadala rin ang Diyos ng mga panahon at mga sitwasyon tulad ng lindol, bagyo, pandemya, baha, at marami pang iba kung saan tayo ay sinusubok, nasasaktan, at naghihirap. Bakit? For us to pause, remember, and consider. So what are the things that we should remember? Ano-ano ang mga bagay na dapat nating alalahanin? Number 1, remember Egypt. Sa Deuteronomy, inutusan ng Diyos na alalahanin ng Israel ang Egypt. Deuteronomy chapter 5 verse 15, nakasulat, "Remember that you were slaves in Egypt, and that the Lord your God brought you out of there by His great power and strength." At sa Deuteronomy chapter 15 verse 15, ang nakasulat naman ay ganito, "Remember that you were slaves in Egypt, and the Lord your God saved you." Ipinaalala ni Moses ang hirap at kalupitan na kanilang dinanas bilang mga alipin ng Egypt. Ni-remind din sila ni Moses kung paano sila iniligtas ng Diyos by His great power and strength. Ito'y reminder din po sa ating mga mananampalataya sa panahong tayo inalipin at pinahirapan ng kasalanan, at kung paanong tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan sa pamamagitan ni Jesus. Ayon nga po sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 12 and 13, "Remember that in the past you were without Christ. You were not citizens of Israel, and you had no part in the agreements with the promise that God made to His people. You had no hope, and you did not know God. But now, in Christ Jesus, you who were far away from God are brought near through the blood of Christ's death." Praise God. Number 2, remember lost love. Sa Revelation chapter 2 verses 4 and 5, sinabi ni Jesus sa mga Christians sa church sa Ephesus, "But I have this against you. You have left the love you had in the beginning. So remember where you were before you fell. Change your hearts and do what you did at first. If you do not change, I will come to you and will take away your lampstand from its place." Kapatid, aalisin ng mundong ito ang ating focus kay Jesus, ang ating first love. Naalala mo pa ba ang feelings mo nung iligtas ka ng Diyos sa Egypt o kasalanan? Naalala mo ba yung panahong mahal na mahal mo ang Diyos? Kung paanong sabik na sabik kang makipag-usap sa Kanya, dumalo sa mga church services at magbasa ng Bible at i-share sa iba ang kabutihan at katapatan ng Diyos? Ano ang nangyari? Ganoon mo pa rin ba siya kamahal? Ganoon pa rin ba ang iyong pananabik at kasigasigan na makapiling siya? Alalahanin mo ang iyong first love at bumalik ka na sa Kanya. Number 3, remember the loaves. Sa Matthew chapter 14, pinakain ni Jesus ang mga 5,000 kalalakihan, bukod pa ang mga kababaihan at ang mga bata sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda.
Pagkatapos kumain, may 12 baskets pang natira. Sa Matthew chapter 15 naman, 4,000 ang kanyang pinakain sa pamamagitan ng 7 tinapay at ilang isda. At pagkatapos kumain, ay may natirang 7 baskets. Doon naman sa Matthew chapter 16, sumakay ng bangka si Jesus kasama ang kanyang mga apostol na nakalimutang magdala ng pagkain. Sinabihan sila ni Jesus na mag-ingat sa tinapay ng mga Pariseo at Saduceo na may pampaalsa. Ang tinutukoy ni Jesus na pampaalsa ay ang doktrina ng mga ito na hindi naman naunawaan ng mga apostol. Sila'y nagkatinginan lamang. Naisip nilang nagalit si Jesus dahil nakalimutan nilang magdala ng tinapay at baka gutumin sila sa paglalakbay. But Jesus reminded them in Matthew chapter 16, verses 9 and 10, listen to this, "Do you still not understand? Remember the 5 loaves of bread that fed the 5,000? And remember that you filled many baskets with the leftovers? Or the 7 loaves of bread that fed the 4,000? And the many baskets you filled then also?" So Jesus told them to remember the loaves. Sa Mark chapter 6, verse 52, namangha ng gusto ang mga apostol dahil tumigil ang malakas na hangin habang sila'y sakay ng bangka. Ang sabi po sa Mark 6:52, they did not understand about the miracle of the 5 loaves. Kapatid, kaibigan, kung mayroon kang malaking pangangailangan o ikaw ay nasa situation na wala kang control, remember the loaves. Nothing is too big. Nothing is too difficult for God. Actually, nothing is impossible with Him. Amen? Number 4, remember Lot's wife. Ang mga salitang ito ng Panginoong Hesus ay mababasa natin sa Luke chapter 17 verse 32. Ito ay kanyang sinabi upang alalahanin natin kung paanong inagaw ng kasalanan na ang atensyon ng asawa ni Lot mula sa mga bagay ng mga Diyos na pinalitan ng mga makamundong bagay. Alalahanin natin kung paano sinira ng kasalanan ang kanyang pamilya. Alalahanin natin kung paano siya naglakbay palayo sa Sodom at Gomorrah upang matakasan ang galit at puot ng Diyos. Alalahanin natin kung paanong siya'y sumuway, nagrebelde at inasam ang mga panahong namuhay sila sa kasalanan sa Sodom. At dahil sa mga ito, alalahanin natin na siya'y naging estatwang asin. Remember Lot's wife. Remember that sin does not pay. Number 5, remember Lazarus. Sa Luke chapter 16, mababasa natin ang kwento ni Lazarus at ang mayaman. Namatay si Lazarus at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa impyerno, tumawag siya kay Abraham at humingi ng awa. Ngunit ang sagot sa kanya ni Abraham sa Luke chapter 16, verse 25, yung unang bahagi, "Son, remember." Kapatid, maaaring maisip mong mahirap alalahanin ang mga nangyayari dito sa lupa. Pero sa impyerno, ang mga tao'y hindi makakalimot. Totoong may impyerno. At impyerno ang huling hantungan ng mga taong namuhay para sa kanilang sarili lamang at namatay ng walang pagsisisi at hindi tinanggap ang nag-iisang pangalan sa silong ng langit upang siya'y maligtas, ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaibigan, kung tatanggihan mo ang katotohanan ito, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na sa impyerno ang final destination ng iyong kaluluwa, kung saan you will spend eternity without God, and you will remember it in hell forever. So, to recap, what are some of the things that we should remember? Egypt, which reminds us of God's salvation and deliverance from sin. Secondly, the lost love, which reminds us that this world and its cares will distract us from serving God. Thirdly, the loaves, which remind us of the miraculous provisions of our God. Fourthly, Lot's wife, who reminds us that sin has a price. It cost immensely, but it never pays.
And fifthly, Lazarus and the rich man, who remind us that eternity is waiting for us all. Now the question is, are you prepared to meet God? Tayo po'y mag-pray. Dearest God and Heavenly Father, thanks for always reminding us of your great and amazing love for us. Thank you, Father, for saving and delivering us from the bondage of sin. Please help us rekindle our love for you. Thanks also for your daily provisions. Thank you for reminding us that sin has a tremendous price. And thank you because one day we will be with you throughout all eternity. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. And amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Keep safe, everyone. Be strong in the Lord and in the power of His might.